Bale, dalawa po ang aking katanungan. Ito po ang unang tanong. Paano po malalaman kung ang mangangaral ay binigyan ng pangunawa para maipaliwanag ang salita ng Diyos? Pangalawa po, paano kung ang isang Katoliko ay nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten pa rin sa dating reliyon? Mawawala po ba ang bisa ng bautismo? Yun lang po at maraming salamat. Una, yung tanong ng kapatid na JB, paano malalaman kung ang mangaral ay binigyan ng pangunawa? Alam mo kapatid, malalaman mo naman yung walang unawa eh. Pag nalaman mo yung walang unawa, malalaman mo yung may unawa. 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipag na sang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayon, merong nagnanasa na maging guro ng kautusan ng Diyos. Gusto nila magturo sila sa tao ng kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi nila natatalastas. Yung natatalastas, ibig sabihin nun, nauunawa. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Tinan mo nga yun, ang paradox, nagsasalita, pinapatunayan ng isang bagay, pero hindi pala naman niya naiintindihan yung pinapatunayan niya at saka yung sinasalita niya. Meron bang ganon? Eto, babalikan ko lang kapiraso. Ang pagsasign of the cross daw, pang-adya sa kaaway, panlaban kay Satanas. Bakit pagharap mo kay Santa Maria sa estatwa, nagsasign of the cross ka? Nauunawa mo ba yung sinasabi mo? Yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagdaan mo sa simbahan nagsasign of the cross ka? Yun ang katuparan nung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang ginagawa mo, hindi mo iniintindi Hindi mo iniintindi yung ginagawa mo. Yung pala panlaban sa kaawa yung sign of the cross. Bakit sa harap ni Maria nagsasign of the cross ka? Naintindihan mo ba yan? Ginagawa mong kaaway si Maria. Yon ang ibig kong sabihin, kapatid. Meron tao, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Gaya nung turo na yon. Ngayon, paano mo naman malalaman yung nakakaunawa? Alin ba ang nauunawa niya? Kasi, kung kailangan ng pagkaunawa, alin ang mauunawa mo? Halimbawa, ako, nangangaral ako. Alin ba dapat kong maunawa? Ang dapat ko bang maunawa kung paano niluluto ang adobo? O kaya kung paano pagluluto ng kare-kare? Yun ba dapat kong maunawa? Mangangaral ako Dapat ang maunawa ko, aral. No? Sa Isayas, ganito ang ating mababasa. Ang dapat na maunawa, aral. 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang dapat maunawa yung aral ng Diyos. Paano mo ngayon malalaman kung ang isang mangangaral may unawa? Di alam niya yung aral ng Diyos. Sabi ng hula kasi, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang mapag-upasala, matututo ng aral. Yun ang dapat maunawaan, ang aral ng Diyos. Ang mangangaral, dapat nauunawaan niya yung aral na kanyang iniaaral. Alam mo, marami ngayong mangangaral, di niya naiintindihan yung inaaral niya Alam mo kung bakit, kapatid na JB? Basahin natin ang 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat.
Maliwanag na merong mga mangaral, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya, nangangaral siya halimbawa, hindi niya naunawaan. Bakit? Ang pruweba siya mismo eh. Hindi niya alam yung sinasabi niya, hindi niya alam yung kanya ipinangangaral. Bakit? Nagtuturo kay ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Nagsasabi ka sa tao, wag mangangalon niya, nangangalon niya ka. Ikaw na nagsasabing wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Yun ang mga hindi nakakaunawa, kapatid. Ang mauunawa kasing dapat maunawa yung aral. Kaya ang sabi ng Diyos sa 3:13 ng Kawikaan, pakinggan mo. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Alin ang mauunawaan mo? Di yung salita ng Diyos, yung aral, yung karunungan ng Diyos. Yan kasing nasa Biblia, karunungan ng Diyos ang tawag dyan eh. That is the wisdom of God. Yun ang dapat maunawa, pangunahin na ng isang mangangaral. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayon, ang utos ng Diyos sa isang mangangaral, ang karunungan niya, yun ang pinakapangulong bagay. Hindi karunungan ng mundo yan ha. Hindi karunungan ng sanlibutan, magkaiba yun eh. Ang kailangang matutunan ng mangaral, maunawa, yung karunungan ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga apostol 2:6 ng unang Korinto. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Pagkaiba yung karunungan ng sanlibutan na uuwi lang sa wala, kaysa dun sa karunungang itinuturo ng mga apostol. Sabi niya, nagsasalita kami, sabi ng mga apostol, ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, nauuwi lang yan sa wala eh. Pero ang sinasalita nila, yung karunungan ng Diyos. Yun ang kanilang naunawa, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Dapat alam ng mangangaral yun. Alam niya na bawal ang mandaya. Alam niya bawal mang agrabyado. Alam niya na ang karunungan ng Diyos ay dapat tapat, hindi manluloko. Basahin natin ang 3:17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung karunungang buhat sa itaas, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, unang-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, walang plastikan. Ang mangangaral na meron niyang karunungan na yan, makakaunawa siya ng salita ng Diyos sa Biblia. Doon mo malalaman kung ang mangangaral may unawa, alam niya yung aral. Parang mag-isip ka, no? May mangangaral ngayon, hindi alam ang Biblia eh. Magsasalita, 1 oras hindi nagbabasa ng Biblia eh. Dapat ang ministro nagbubuka ng bibig na may karunungan. Yung aral. Pagka binuka mo yung bibig mo may karunungan, may aral, ibig sabihin babasahin mo sa Biblia. Kasi nasa Biblia yung karunungan ng Diyos eh. Pag ang mangangaral nagdadaldal lang, hindi nagbabasa ng talata, hindi nakakaunawa yon. Ang ikalawang tanong ng kapatid na JB, paano ka isang Katoliko magpabautismo sa Iglesia ng Diyos? Pero umaatin sa dating relihiyon. Ang maipapayo ko sa ganon, huwag ka munang magpabautismo. Kung hindi mo pa natitiyak na totoo, huwag ka magpapabautismo kasi para kang yung, parang yung Kawikaan Tagalog, namamangka ka sa dalawang ilog. Ano? Masama yung namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng dalawa ang isip mo. Parang tama yung Katoliko, tama yung isa, pupunta ka pa rin doon, babalik ka pa rin.
Mali sa Diyos yun. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Tao, pag may dalawang akala, walang pirming prinsipyo, walang tiyaga yun sa lahat ng kanyang paglakad, yung taong may dalawang akala. Kaya dapat, ang tao, hindi dalawa akala. Dapat, hindi double-minded. Miski sa babae, pag dalawa akala mo, hindi ka magiging tapat. Bawa, ang nobya mo, nililigawan mo, parang mas maganda si Lorna. Para namang mas mabait si Fe. Sino pa yung isa? Si Aida. Oh. Si Aida at si Lorna at si Fe. Oh. Tapos yung sabi nung isa, sana dalawa ang puso ko. Yung isa nga lang, hindi mo alam gamitin, dadalawahin pa. Lalo na nagkagulo. Kaya mali yun, kapatid. Ang dapat, bago ka magpabautismo, tiyakin mo muna na yun ang totoo. Pag nandun ka na sa totoo, huwag ka nang babalik dun sa mali. Alam mo ang kahulugan nun? 2:22 ng 2 Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kaniyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayun, parang aso ka no na nakakadiri yun, ano? Ganon din naman yung baboy, na babaeng baboy na pagkatapos mong paliguan, pabanguhan mo pa, lagyan mo ng laso. Pag nakawala, babalik sa pusali, magsusungkal ng mga dumi. Ganon lang yung tao na umalis na sa mali, pumunta sa tama, tapos bumalik uli sa mali. Yun ang kawikaan sa Bulacan. Umalis ka sa banig, pumunta sa sahig. Yon. Naunawaan mo, kapatid na JB? Opo, at maraming salamat po.